Sa itong mga igsoon na itong mahilig kayo ang rebulto. Paminawan nyo ng video, kaya naman makakunan ani. Nindot kayo ni siya para ninyo. Paminawan ninyo. Sinasabi mo, hindi naman namin sinasamba, iginagalang lang. Talaga ba? Pag-usapan natin. Liwanagin natin, hindi lahat ng larawan bawal. May larawan ng pamilya, may rebulto na pandekorasyon, may larawan at rebulto ng mga bayani. Walang problema diyan. Pero sagutin mo ito. Niluluhuran mo ba ang larawan ng nanay mo? Dinadasalan mo ba ang litrato ng tatay mo? Humihiling ka ba at humihingi ng saklolo sa rebulto ng bayani? Hindi, di ba? Kaya bakit sa ibang larawan o imahen, ginagawa mo yan? Liwanagin natin ayon sa katotohanan. Kapag may pagluhod, may panalangin o pagdarasal, may paghiling o paghingi ng saklolo, hindi na yan basta paggalang lang. Pagsamba na yan. At malinaw ang sabi ng Diyos sa Biblia, huwag mong yuyukuran sila, ni paglilingkuran man sila. Hindi sinabi na, pwede mong luhuran at dalanginan, basta sabihin mo, simbolo lang yan. Hindi rin sinabi na, okay lang yan, basta sabihin mo, iginagalang mo lang at hindi mo sinasamba. Paano yun? Tama ba na iba ang sinasabi mo, pero iba ang nakikita ang ginagawa mo talaga? Malinaw ang katotohanan. Direkta. Walang lusot. Hindi ang rebulto o larawan ang problema. Ikaw. Ang ginagawa mo sa harap nito ang problema. Kaya tigilan na natin ang palusot. Siyasatin mo ang iyong sarili. Itanong mo sa sarili mo, paggalang ba ito ang ginagawa ko? O pagsamba na? Pero unsa na po nga palusot ang inyong himuon? Sige daw, palusot daw mo karon nga mahibaw na to. Unsa na po kumaagi ninyo sa inyong pagpamaka? Salamat. Bisag unsa na lamang gyud ang kauna-unaan sa atong mga higala nga mga anti-Catholics, basta lang may ilag gyud lang mahidaot sa simbahan Katolika. Pero bisag unsaon nila pagdaot ang simbahan Katolika, as long as wala gyud sila ebidensya nga dunay mga dokumento ang simbahan Katolika nga nagsugo sa mga miyembro nga simbahon ang mismong larawan, purely butang-butang lang gyud ang ilang nahimo. Kay klaro gyud diha sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 2132, kay klaro gyud diha nga nagingon, the honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. So diha pa lamang giklaro gyud sa simbahang Katolika nga wala gyud simbaha ang maong larawan. So karon moingon sila ang pagluhod kuno klaro na, nagpakita na sa pagsimba. So nganong wa man nila butang-butangi o wa man pud nila hukmi si Josue nga sobra pa man to sa luhod, kay mihapa si Josue sa mabasa nato diha sa Josue kapitulo 7 bersikulo 6. So si Josue mihapa na, nganong wa man nila hukmi si Josue nga nagsimba pud sa maong larawan si Kerubin. So dinhi pa lamang ato na makita nga puros lang gyud pagbutang-butang ang gihimo sa atong mga higala nga mga anti-Catholics. So kita nga mga Katoliko giawhag nga kinahanglan magpabilin gyud ta nga magbinantayon o kinahanglan nato ang mga pagtulunan sa simbahang Katolika aron dili ta may adto. Isang pari ang nagbabala sa lahat ng mga Katoliko na inanyayahan na dumalo sa mga pagtitipon ng ibang sekta. Pakinggan natin siya. Kapag may nag-invite sa iyo na ibang sekta at alam mo na mahina pa o mababaw pa ang iyong foundation sa Catholic faith and teaching, maaari kang tumanggi. Respectfully, politely say no and mag-refuse ka. Kasi kapag mag-attend ka dyan, you are endangering your Catholic faith. Nilalagay mo sa danger ang iyong Catholic faith. Sa una, purely Word of God ang ituturo sa inyo. Kapag tumagal-tagal pa, dahil purely Word of God ang tinuturo, ang pinoproclaim, mararamdaman mo ang God's love and magiging komportable ka, doon na nila sisiraan ang Catholic Church. Doon na nila sasabihing mali daw ang Catholic Church. At maraming doktrina, gamit ang maling interpretasyon ng Biblia, ang ituturo sa inyo hanggang kayo ay madala at maniwala at tuluyan nyo nang iiwan ang Catholic Church. Hindi lang iiwan, galit pa kayo dahil akala nyo mali ang turo ng Catholic Church. Samantalang, ang totoo, hindi naman pala nakapagtanong sa Catholic faith kung ano ang mga turo ng simbahan. So, respectfully and politely say no. Sa paghari sa Diyos, iwali nato sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. Gusto sa Ginoo nga iwali sa tanang katawan ibabaw sa kalibutan, masayod na ang tanang tao ibabaw sa kalibutan, mo sa kalibutan matapos. So ana ang iyang
buot ikasabot sa Ginoo. Angay na itong hinunduman nga si San Pablo mismo, diya siyang sulat sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 6, mingon siya, pipila kanila musaka sa mga kabalayan, aron sa pag-ilad sa mga makaluluoy nga babaeng nabugatan sa sala, ug dali rang madala sa ilang nagkalaing-laing daotang kaibog. So dinhi pa lang gipahimungnoan nagta nga dunay gi mangsaka-saka sa mga kabalayan, ilabi na sa atong panahon karon. O diya sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 9, mingon sa si San Pablo, kung may magwali kaninyo, ug maayong balita nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. So kini, pagpahimangno gyapon, na kung may magwali kaninyo og lahi, kay sa una natong nadawat matinunglo. So kung atong sabton ang nakasulat, doon na natay nadawat. So karon kung dunay bag-o nga muanhi sa atong panimalay, kung magwali og lahi kay sa atong nadawat, ingon pa ni San Pablo matinunglo. Nga pari, pagano dito? Unsay may gidala dito nga pari? Pahulay dito sa bato. Nga una mong gito nga Kristiyano nga mianhi sa Pilipinas aron pagsanyo sa ning balita. Kaya mga tubal sa Mateo 28 nga panglakaw ka mo sa tanan nga nasuran ug isang iya may balita. Bunyagi sila. Ay bilik sa iya. Oo. O si San Pablo diha sa Roma 15, 14 naglawom ako na mga itong basaon masabot niya na ito nga miyanto gid siya sa Espanya. Miyanto siya sa Espanya. Sa pag-abot niya sa Espanya, nakabig ang halos tanan mga Espanyol. Mga niabot diri pari dili sa Batista, dili dun again, dili si Manalo. Mo nang hinuplugan ninyo mga kaigsoon na diha di Kristo. Ayaw kong palinglan yan ng mga ubang ng mga sikta nga nagpatutuo nga sila mauna. So, na itong kauban diri atong presidente sa Ecuador State, bro, sa imong ikaduga nga pamahayag pahin sa atong programa karon. Daghang salamat, Brad. Yes, tinuod gyud nang imong gisulti, Brad. Kay gani, kung ato gyud tan-aw ng kasaysayan, ang mga protestante 300 years na ang milabay, mga 300 years sa ang mga protestante wala sila'y kamagkaagan sa kinabuhi sa unang mga Kristiyanos. 300 years ang milabay sa gikan sa panahon ni Kristo. Wala sila'y panghimangkagan sa rason nga mga 16th century na sila may sulpot. Mga ang sa simbahang Katoliko makaingon kita nga ang simbahang Katoliko gyud mo lamang maka-interpret sa nakasulat sa Biblia. Ang simbahang Katoliko mo nakasubay sa pagtulunan ni Kristo nga nakasulat sa Biblia. Kaya gani kung atong basahon, Brad, ang Efeso 3 versikulo 10, atong mabasa diha nga ang kaalam sa Dios wala kini gihatag sa individual, kundi ang kaalam sa Dios gihatag kini diha sa simbahan. Kung imong basahon ang Efeso 3:10 ug diha usab sa sulat ni San Juan 14 kapitulo versikulo 16 ngadto sa 26, ang Espiritu Santo nga gihatag sa amahan, gipadala sa amahan ngadto sa simbahan, gipadala sa simbahan gihatag kini sa simbahan. Ang Espiritu Santo nagiya sa simbahan lamang. So wala kini nagiya sa mga sa tag sa katao nga bisan na lang ang tag sa katao mabasa sa Biblia nakasabot na siya. No, gihatag kini dito sa simbahan ang Espiritu Santo nga diin mo giya sa mga apostoles sa simbahan, sa mga pagtulunan ni Kristo o sa makapahinumdom sa gisulti ni Kristo. Mao kana ang agiyon sa Adlaw sa Pentecostes, hatag sa Dios ang iyang Espiritu Santo sa iyang simbahan sa adlaw sa Pentecostes. Adunay atong tagaan og pansin atong igsuon nga tingala nga si Brad Robin Gambi
nga nag-iwan siya nga claim lang ko no. Mga palahubog nga magwawali. Gubot na gani ang kalibutan, pakat lang gihapon. Kana Brad, wali. kanang pag-ingon nga palahubog, kung imo nang tan-awon gyud ang term nga palahubog, mahi-apply lang na nimo sa tawo nga kanunay nag-inom ka ng hubog bitaw kada adlaw. Kanang hubog na gani kada adlaw, mao na kana ang gitawag nga palahubog. Kinahanglan mahibaw ta mo distinguish sa dili palahubog og katong palahubog. Kay kung mo inom lamang, dili man nato ingnon nga ang tao nga mo inom palahubog na dayon. Di ba, Brad? Kaya nga naman, bisan pa nga ni katong kanang pagkaon og daghan, kanang pagkaburaho. Pagkaburaho sa atong term, gluttony man kana. Sala man ang pagkaon og kanang pagkaburaho. Gluttony. Makapaimpirno ka na kay dili makagusto si Kristo ni ana kontra ni Kristo nga kana nga mga klase sa mga batasan sa mga tao. So kay ang pagkaburaho sala man, ang pagkaon di ay sala. So dili nato ingnon nga kay mukaon man ta buraho na dayon ta. Dili sabsabton nga mo inom, dili na palahubog na dayon. Kay si Kristo gani, klaro man nga nakigsagol, nakiginom sa mga kadto mga palahubog. So dili sabton nga palahubog na si Kristo. Napay ang comment bro nga gubot na gani ang kalibutan, pakat pag yun atong gipang wali. Kana mo klaro bro nga claim. Ngano man, kung ingon siya nga bakak unsa may iyang proiba, unsa may basis. Ang simbahan Katoliko makahatag tag proiba nga gikan kini sa mga apostolis, dili lamang sa Biblia kun dili bisan kadtong sa atong mga church fathers. Ang mga church father naa na sa 1st century, 2nd century. Mr. Gambe, kung matutag korte, magsigdala ta og ebidensya. Pagdala og ebidensya nga kanang sabadista gitukod na ni Kristo. Kung ay magdala pod mi og ebidensya bahin sa among sa pagtuo Katoliko nga ang Katolikong simbahan tinukod ni Kristo. Kaya kung mato kag korte nga wa kay ebidensya, Kinahanglan na agi tayo ebidensya. wa ay kapuslanan. Kani nga mga ipangyayaw dili ni amo kung dili nagsunod mi sa iglesia. So ang pag-ingon Brad nga baka usa lamang kana ka opinion. Iya man ang opinion. Kamo ang baka. Kay mo ingon mo nang kauban mo ni Kristo. Kay misunod sa adlaw ko kabalay. Wa ka kuyapi. Sige Ayaw pag istorya na kay kana nga mo an kana istorya na sa mga taong may hinungdan. Kana mo clean mga kauban mo ni Kristo kay So naman tayo panahon. misunod sa adlaw papahuli si Kristo. Shout out na lang nato ang atong mga viewers, ang atong mga listeners sa FM. Shout out. Shout out Mr. Gambe. Una-una ang pagtarong. Gambe. Ayaw pagpakalukot na ng imong sikta nga tinukod ni Iling Goldwine. Shout out po sa atong mga kaigsuonan, mga higala sa nagkalalay mga baranggayan. Labi na gayon sa sakop sa parokya sa Tago. Tanan usab nga mga sponsor at usab nga pasalamatan Brad. Atong mga sponsor. Okay, ato sa pasalamatan si Committee samtangan atong Board of Director dinhi sa Sunod sa District sa Tago. Salamat ma'am o ato sa pasalamatan ang CNX Mahisya nga na mahimutang sa National Highway Barangay Mapua. Kung adunay kami pamasin at tuwa lang pakikitayan ta iya na si Mr. Dudong Sinugan. Kung wala, hanap pa ang ilang Master Operator na si Nelson